Hey friends, welcome to my YouTube channel, Attorney E Immigration Lawyer. Happy Sunday po sa inyo. Casual Sunday tayo ngayon, February 2, 2025. Pag-uusapan po natin yung mga reaction po ng ating mga kababayan sa Philippines na nag-a-apply po for nurses in the United States. Marami po ang nangangamba dahil po sa aggressive immigration policy ni President Trump. So, let's talk about that. Tama po ba na mangamba, wag na ituloy ang proseso at magpaapekto dito sa mga pangyayaring ito? Lalo na po yung mga aplikante pa lang from the Philippines. As you know, as we all know, marami pong mga Pilipino ang nagiging nurse dito sa Amerika. And that's good because there's really a shortage here in the United States. So let's watch this po and then magbigay po tayo ng reaction natin, okay? Hold on just 1 second po. Pilipinas sa posibleng epekto ng Trump immigration policy sa kanilang American Dream. Pero ang sabi ng grupo ng mga Pinoy nurse sa Amerika, nananatili silang in demand. Ang reaksyon ng US Embassy sa pagtutok ni JP Soriano. Nakagraduate lang sa kursong nursing sa isang universidad sa Maynila nina Frances at Bianca. Gustuhin man daw nilang sa Pilipinas na lang magtrabaho bilang mga nurse. Sadyang mababa at hindi raw sapat ang sahod at benepisyo. Kaya sa Amerika raw nila tinatarget na magtrabaho, lalo pat may mga kamag-anak sila roon. Hindi naman nila maiwasan na magkaroon ng pangamba na madamay silang mga nagnanais pumunta sa Amerika sa paghihigpit ng Trump administration sa mga illegal immigrants. I think parang mas mahihirapan po kaming mag-work or mag-apply doon since parang feeling ko po mas magiging strict sila in a way sa mga kukunin po nilang workers from other countries po. Pero nauna nang sinabi ni US Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, na mataas ang tingin at respeto ng mga Amerikano sa mga Pilipino, lalo na sa mga Pilipinong nurse na tumulong at nagsakripisyo sa mga ospital noong COVID-19 pandemic. Ayan po Ayan. So, kung kayo ay may pending application bilang nurse dito sa Amerika, wag po kayo ma-discourage. I don't think that it will make the process stricter, ika nga. Kasi talagang may proseso naman po at merong screening. Meron pong screening requirements to ensure na qualified po ang mga applicants for nurses sa United States. And tayo pong mga Pilipino, ang kagandahan, yung ating educational system in the Philippines ay pasok na pasok, very qualified po tayo based on our education and experience in Philippines. So don't worry about that. I don't think that this is going to make it harder for our nurses to come to the United States. In fact, dahil sa shortage, ay maaari po itong maging mas better pa po ang processing for the professionals and also for the workers who are really in demand. Okay, so with that, ang pag-uusapan po natin ay ang proseso ng pag-apply bilang nurse sa Amerika. Okay, so there are several options, pero po ang common options po. Number 1 is yung EB-3. It's an immigrant visa application, which means that pagdating po ng nurse sa Amerika, ay green card holder na siya. Ang kagandahan po in this type of application ay hindi na siya naghahanap ng panibagong employer. Unlike pag temporary work visa na kung mag-expire na yung visa mo, hahanap ka na naman ng panibagong employer or panibagong contract. With this type of application, yung EB-3, pagdating mo green card holder ka na, you only have to wait for 5 years para maging US citizen. Okay? And so let's talk about the requirements. Yan po ang pag-uusapan natin, okay? So of course, meron pong education requirement, meron pong examination, yung NCLEX RN exam, merong English proficiency test, yan po yung IELTS or TOEFL, and meron pong credential evaluation and visa screen certification.
Ito po, in place na ito before this mass deportation, before Donald Trump gets in power, So in place na itong prosesong ito. And ang screening process pong ito sinusunod na. So I don't think na magkakaroon pa ng mas mahigpit na screening process other than this. Of course, kung kayo po ay, if you want to work in the United States as a nurse, you have to find an employer to sponsor you. Ang common na employer po ay yung hospitals, nursing homes, rehabilitation centers, staffing agencies. So when the petition is filed for you, alam mo, of course, na-qualified ka na nung employer mo. And then ang proseso po ng filing ng green card, first it goes to the Department of Labor for perm labor certification. Ang kagandahan po sa mga nurses ay considered na po sila sa Schedule A occupations, which means na pre-certified na sila and exempt from traditional labor certification process, which means pre-certified na talagang merong shortage ng workers sa Amerika at may demand po for nurses in the United States. And then after that, if file po ang form, I-140, which is the immigrant petition for alien worker, and then it goes to the National Visa Center, and then magkakaroon ng visa interview and approval. Ayan, yan ang proseso po for nurses. Don't get discouraged, mayroon pong proseso talaga in place before Donald Trump. And ituloy po lamang ninyo ang submission ng inyong application. What you see on the news, I know it's very scary, pero po, I do not think that you will be affected by this. So tuloy-tuloy lamang po ang inyong application. Kung kayo ay meron ng visa or kung kayo ay malapit na sa visa interview, wag po kayong mag-back out. Because of what you're hearing sa balita, I do not think that you will be impacted by this process, by what's going on in the United States. So tuloy-tuloy lamang po. Tayo pong mga Pilipino, mataas po ang pagkilala ng buong mundo, hindi lang dito sa Amerika, sa ating pong mga Pilipino nurses. Ayan, so hindi po tayo kailangan ma-discourage, wag po tayong ma-discourage with what's going on. Qualified po tayo and ituloy lamang po ninyo ang inyong proseso kung kayo ay may American dream. Ayan po ang ating episode for today. Until next time po, ako po si Attorney Elaine. If you want to schedule a consultation, mag-text kayo 713-315-7793 or mag-email eb@eboardlaw.com. Till next time po, bye-bye.